Sa mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Nagpapaabot po sa inyo ng isang pagbati mula po kay Bathala. Alam po ninyo, ang ating Supreme Court ay kontrolado ng mga appointees ni Rodrigo Roa Duterte. At ang ating pong balita kanina, alas 3 ng hapon, kausap ko po ang isa sa mga mataas na opisyal ng Supreme Court sa administrative office nila. At ako po'y binigyan ng mga tip. Mukhang nakakasana ang gagawin ng Supreme Court upang harangan ang impeachment ni Sara Duterte. Si Sara Duterte, mga kaibigan, na-impeach na ng Kongreso. Bagamat wala pa pong trial, ang ibig po sabihin ng impeachment ay tinatanggal yung kanyang immunity bilang isang mataas na opisyal na kabilang sa mga hindi pwedeng idemanda. Tinanggal po yung immunity na yan, pwede na siyang idemanda. Ang gagawin ng Senado, pagkatanggap nila yung endorsement ng impeachment, ay kinakailangan agad-agad. Ito ay kanilang lilitisin. Ang paglilitis ay isang prosesong politikal, administratibo. At ang kaparusahan niyan, hindi po kulong, kundi ikaw ay tatanggalin sa pwesto bilang Vice President kung Vice President ka, o kung Pangulo, tatanggalin ka kung ikaw ay Pangulo. At baka ilagay na rin nila kaakibat ng parusa ay hindi ka na muling pwedeng kumandidato o tumanggap ng pwesto sa gobyerno bilang opisyal. Ngayon, sapagkat ang may control po ng gobyerno natin ngayon ay China, may control ng ating pong buong bansa ay China, abay hindi po nila papayagan, China hindi papayag na si Duterte ay hindi uupo bilang Pangulo sa 2028 sapagkat yan po ay kanilang magiging official takeover. Ang programa nila sa 2030 ay matutuloy na ang pagiging probinsya ng Pilipinas sa ilalim ng People's Republic of China, Communist China, mga kaibigan. At sapagkat ganyan po ang kalagayan natin ngayon at kontrolado ng pera ng China ang ating pong pamahalaan, abay hindi po masyado maganda ang ating hinaharap. Ngunit ang taong bayan ay kinakailangan makabantay. Kinakailangan po natin sagkaan ang gagawin ng Supreme Court sa kanilang pagsisilbi o loyalty sa China. Babantayan po natin yan. Kaya nga po kailangan po natin ang puwersa ng Kawal ng Demokrasya sapagkat magiging aktibo po tayo sa paglaban sa kanilang puwersa dito po sa gobyerno. Lalabanan po ng Kawal ng Demokrasya at ang aking pong mga kapanalig ang puwersa ng China man to man dito po sa Katihan, dito sa urban areas. Lalabanan po natin yan. Sukdulang ang ating lamang gagamitin ay pana at kris at ang ating mga licensed pistols. Ganun pa man, ang ating po ngayon hiling sa inyo ay napakaselan. Sapagkat meron po tayong kasamang media na sinabi sa akin ang pananaw daw ng mga Duterte tungkol kay Waldy Carbonell. Ang sabi ng ating pong kaibigan Masyado, para nating kapatid na dating reporter ng DZRH, ang sabi niya, narinig niya habang nagkakape o pinapakape at binibigyan ng mga sobre ang mga media, mga kaibigan ni Sara Duterte, sabi, huwag niyo intindihin niya si Carbonell.
kukonti ang kanyang subscriber. 123,000 lamang. Itong ating mga trolls, itong si M, alam na ninyo kung sino si M. Itong si B, alam na ninyo kung sino yan, si Banat. Milyon ang kanilang subscriber. Ngayon, si Carbonell, 123. Anong puwersa ng kanyang mga petisyon? Anong puwersa ng kanyang programa kung yan lamang ang kanyang ipinagmamalaki? Bueno, kahit ako konti po yan, dedicated masyado ang ating po mga subscribers. Makikita naman po ninyo sa comments nila ang dedikasyon. Ito hindi po walang bahid ng pagka-troll. Yan ay mga sincero. Kasama na rin ang community dyan. Ang issue nila sa akin ay ano? Ang issue ay walang ebidensya, walang resibo. Bayaran yan. Bakit yan mga Marcos? Wala yan, matanda na yan. Paurong ang pagkatanda. Walang logic, walang rason, walang dahilan, walang issue. Kung sinabi man lamang sana, hindi masyadong pogi, yan si Carbonell. Abay, baka mag-away po kami yan. Pero ganun pa man, ang ating po ngayon panawagan sa inyo ay konting suporta. Hindi po sa pera sapagkat hindi po masyadong sagrado, ito po laban natin. Ang ating pong hiling sa inyo ay magkampanya po tayo kung tayo subscriber na. Magkampanya po tayo, doblehin natin, triplehin natin ang ating pong bilang. Pag yan ay 123,000, abay, ang ambisyon po natin bago mag-December, sapagkat bakbakan na sa December mga kaibigan, ay umabot po tayo ng 1 million subscribers. Tulungan po ninyo ko, magtulungan tayo. Ang akin po ay katotohanan, ang akin ay buwis buhay, kayo po ay magsusubscribe lamang at magyayaya ng inyong mga kabarkada, kaibigan, kapitbahay, mag-subscribe din. At doon po naman sa mga gustong magbigay ng sobra pa sa subscription, nagpapasalamat po tayo sa mga umu-order, bumibili po ng ating pong libro. Ito po ay laman ng mga, nandito po yung mga ebidensyang tinatalakay o nasubmit na sa ICC mga kaibigan. Ultimong yung iskandalo ng DPWH, sinulat ko na po yan noong 2018 pa. Dalawang taon na presidente si Duterte, si Digongong, sinulat ko na po yan sa libro na ito, nandito po yan. Andito rin ang pag-amin ng mga pulis sa pagpatay nila kay June Pala, andito rin po yan. Yan po ay nakasumiti na sa ICC at inintay ko lamang po, baka po tayo patawag para sumpaan ito po ating libro. Nandiyan po pati litrato ni Duterte na nakaganon ng kamay. Kompleto po yan. Yung pag-order niya ng bombing ng mga Muslim. Ito mga Muslim na ugok, mga kaibigan. Kumakampi pa kay Duterte, mga tanga. Palibasa mga Muslim, mga tanga. Kumakampi pa dito sa nagbomba ng kanilang moske. Nagbomba ng the only Muslim city in the Philippines, Marawi City. Pinabomba ni Duterte, nagmamaang-maangan pa siya, sabi nila, hindi totoo may mauti dyan, hindi totoong may ISIS dyan, totoo maraming rebelde dyan. Ugok, tanga! Tanga kayo mga haram na Muslim. Mga pala, may nagtatanong po ng haram. Ano ba ibig sabihin yan? Yan po yung nakakasuklam na Muslim, yung haram, nakakadiri, yung haram, masyadong makasalanan, haram na Muslim. Kaya nga po tinawag kong haram si Robin Padilla. Ganun pa man, sa mga nais pong bumili nitong libro na ito, nandyan po pati yung haram. Nandyan yung salakay nila sa Marawi City na kanilang arestuhin di umano si Jan Jalani, isang Abu Sayyaf na bisita po yan sapagkat Ramadan noon. Alam po ninyo mga Muslim, nagbibisitahan pag panahon po ng Ramadan.
pinabomba ni Duterte ang Marawi City Ramadan, mga kaibigan. At yung po mga nagnanais na magkaroon po ng libro, nandito po yung mga ebidensya sa ICC. Simple lamang po. Tumawag po kayo, i-text ninyo ito po ang telephone number na ito. 0954-337-3576. Iti-text lamang ninyo ang inyong pangalan, iti-text ninyo ang inyong address para pag-deliver sa inyo. Pag na-deliver na sa inyo, at saka lamang kayo magpapadala ng GCash na 1,000 piso, mga kaibigan. Kailangan po natin yan sapagkat marami po tayong plano na paglaban dito sa umalalay sa impeachment na ito, mga kaibigan. Gagawin ang lahat ng mga Duterte at ng China na huwag matutuloy yung impeachment na yan. At gumagawa na po na hakbangin ang Supreme Court para madiskaril yung pong impeachment. Kaya po tayo ay nananawagan, magpadami po tayo. Nais ko pong makita bago po magising tayo mamayang umaga na marami po ang nag-subscribe. Magkampanya po kayo, tumawag kayo sa inyo mga kaibigan, sabi nyo, mag-subscribe tayo doon sa Waldy Carbonell, Kawal ng Demokrasya. Sapat na pong suporta ninyo yan. Sapagkat pag dumami po ang ating pong mga subscriber, hindi lamang dahil sa dadami rin ang ating pong revenue o pagkakakitaan sa YouTube, kundi dadami po ang ating pong pananggalang sa kanilang pagbibintang na wala namang nagpa-follow dyan o konti. Mabuti pa ito mga pro Duterte, milyon. Abay, papakita po natin milyon din tayo. Naniniwala ko, mas marami pa rin mabuti na Pilipino, makatarungan at naniniwala sa tama. Yan po ang ating kapanalig, yan po ang ating paninindigan, ipaglaban ng husto ang tama, iwaksi at labanan natin ang mali. Ako po si Waldy Carbonell nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!